Magandang araw mga bata! Ang ating pag-aaralan ngayon ay ang lokasyon ng mga bagay. Ano nga ba ang lokasyon? Ang lokasyon ay tumutukoy sa lugar na kinaroroonan ng isang bagay, tao o hayop. Bago tayo magpatuloy, atin munang basahin ang mga sumusunod na mga salita. Loob, loob. Labas, labas. Ilalim, ilalim. Ibabaw, ibabaw. Gitna, gitna. Pagitan, pagitan. Likod, likod. Harap, harap. Tabi, tabi. Ngayon naman ay pakinggan natin ang isang kwento. Ang kwento ay pinamagatang Si Miko at ang Nawawalang Bola. Isang araw, masayang naglalaro si Miko sa loob ng kanilang bahay. May paborito siyang pulang bola na lagi niyang ginagamit. Ngunit nang hanapin na niya ito, hindi na niya makita. Una, tumingin siya sa ibabaw ng mesa. Wala roon ang bola. Sumilip siya sa loob ng kahon ng laruan. Wala pa rin. Lumapit siya sa sofa at tumingin sa likod nito. Wala pa rin ang kanyang bola. Sinubukan niyang sumilip sa tabi ng upuan, ngunit wala siyang nakita. Saan kaya napunta ang bola ko? Tanong ni Miko sa sarili. Biglang dumating ang kanyang aso na si Bantay. Napansin ni Miko na may kung anong bagay sa gitna ng kanyang mga paa. Ayan pala ang bola ko! Masayang kinuha ni Miko ang bola sa harap ni Bantay at muling naglaro. Ano-ano ang mga salitang nasalungguhitan at nakasulat ng kulay pula? Basahin natin ang mga salitang tumutukoy sa kinaroroonan ng mga bagay na nabanggit sa kwento. Sa ibabaw, sa loob, sa likod, sa tabi, sa gitna, sa harap. Ang mga ito ay tumutukoy sa lokasyon ng mga bagay-bagay sa kwento. Mula sa kwento, ano ang hinahanap na laruan ni Miko? A. Robot, B. Kotse, or C. Bola? Ang tamang sagot ay letter C. Bola. Saan unang naghanap si Miko? A. Sa ibabaw ng mesa, B. Sa ilalim ng mesa, or C. Sa likod ng mesa? Ang tamang sagot ay A. Sa ibabaw ng mesa. Saan nakita ni Miko ang kanyang bola? A. Sa ibabaw ng mesa, B. Sa tabi ng sofa,
Or letter C, sa gitna ng mga paa ni Bantay? Ang tamang sagot ay letter C, sa gitna ng mga paa ni Bantay. Ngayon naman ay susubukan nating pag-aralan ang mga ipinapakita sa mga sumusunod na larawan. Saan nakalagay ang bulaklak? Ang bulaklak ay nasa ibabaw ng kahon. Ulitin natin. Ang bulaklak ay nasa ibabaw ng kahon. Nasaan ang bulaklak? Ang bulaklak ay nasa likod ng kahon. Ulitin natin. Ang bulaklak ay nasa likod ng kahon. Nasaan ang bulaklak? Ang bulaklak ay nasa loob ng kahon. Ulitin natin. Ang bulaklak ay nasa loob ng kahon. Nasaan ang bulaklak? Ang bulaklak ay nasa harap ng kahon. Ulitin natin. Ang bulaklak ay nasa harap ng kahon. Nasaan ang bulaklak? Ang bulaklak ay nasa tabi ng kahon. Ulitin natin. Ang bulaklak ay nasa tabi ng kahon. Nasaan ang bulaklak? Ang bulaklak ay nasa gitna ng mga scotch tape. Ulitin natin. Ang bulaklak ay nasa gitna ng mga scotch tape. Basahin nating muli ang mga salitang tumutukoy sa lokasyon. Ang bulaklak ay nasa ibabaw ng kahon. Ang bulaklak ay nasa likod ng kahon. Ang bulaklak ay nasa loob ng kahon. Ang bulaklak ay nasa harap ng kahon. Ang bulaklak ay nasa tabi ng kahon. Ang bulaklak ay nasa gitna ng mga scotch tape. Narito ang iba pang mga halimbawa. Nasaan ang halaman? Ang halaman ay nasa loob ng basurahan. Nasaan ang halaman? Ang halaman ay nasa ibabaw ng upuan. Nasaan ang halaman? Ang halaman ay nasa ilalim ng upuan. Nasaan ang halaman? Ang halaman
ay nasa harap ng upuan? Nasaan ang halaman? Ang halaman ay nasa likod ng upuan. Nasaan ang halaman? Ang halaman ay nasa gitna ng mga upuan. Nasaan ang halaman? Ang halaman ay nasa tabi ng upuan. Ngayon naman ay kumuha ng isang papel at sagutin ang mga sumusunod.